Sa liblib na baryo ng San Isidro, kung saan ang alikabok ng daan ay tila palaging sumasayaw sa hangin at ang mga punong mangga ay nagsisilbing lilim ng mga nagkukwentuhang matatanda, doon nanirahan si Ben. Isang payat, maitim sa araw, at tahimik na binata na ang tanging kayamanan ay ang kanyang iilang alagang tandang. Hindi marangya ang kanyang buhay. Ang kanilang kubo ay yari sa pinagtagpi-tagping kawayan at yero at tuwing malakas ang ulan, ang patak ng tubig ay parang maliliit na palakpak sa bubong na tila nagpapaalala sa kanya ng hirap ng kanilang kalagayan. Maaga siyang naulila sa ama at ang kanyang ina na may sakitin at madalas nakahiga. Kaya si Ben ang nagsilbing haligi ng kanilang tahanan, manggagawa sa bukid sa umaga at tagapag-alaga ng mga tandang sa hapon. Sa baryo nila, ang sabungan ang sentro ng ingay, tsismis at pag-asa ng maraming lalaking naghahangad ng mabilis na pera. Tuwing linggo, ang tahimik na baryo ay biglang nagiging parang piyesta. May sigawan, tawanan at palitan ng pustahan. Doon madalas magpunta si Ben. Hindi para magsugal ng malaki. Wala naman siyang pera, kundi para subukang ipasok ang kanyang mga tandang sa maliliit na laban. Umaasa siyang kahit kaunting panalo ay makabibili ng bigas at gamot para sa kanyang ina. Ngunit sa sabungan, hindi pantay ang laban. Mayayaman ang karamihan sa kalaban niya. Mga sabongerong may makikinis na sapatos, may mga tauhang tagahawak ng manok, at may mga tandang na tila pinalaki sa gatas at bitamina. Samantalang ang mga tandang ni Ben ay pinakain lamang ng palay, mais, at kung minsan ay tira-tirang kanin. Madalas, bago pa magsimula ang laban, minamaliit na siya. Yan na naman si Ben, sabi ng isang matabang sabongero habang tumatawa. Pangsabaw na lang yang manok mo. May iba pang nanunulak, naniniko. At kung minsan ay sinasadya pang ipwesto ang laban sa oras na pagod na ang kanyang tandang. Tahimik lamang si Ben. Hindi siya marunong sumagot ng masakit. Ang alam niya lamang ay hawakan ng kanyang manok nang maingat haplusin ang balahibo nito at bumulong. Laban lang tayo. Ngunit kadalasan, talo. Umuuwing luha ng kanyang bulsa at mabigat ang kanyang dibdib. Isang hapon, matapos ang isa na namang pagkatalo, bitbit niya ang kanyang sugatang tandang habang naglalakad pauwi. Namumula ang langit at ang dapit hapon ay tila may lungkot na sumasabay sa kanyang paghinga. Sa gilid ng daan, malapit sa lumang balete, may nakita siyang matandang pulubi. Payat ito, nakaupo sa lupa at tila ilang araw nang walang kain. Nanginginig ang kamay habang nakahawak sa isang lumang mangkok. "Anak," mahina nitong tawag. Napahinto si Ben. Sa kanyang bulsa ay may natira na lamang na barya, sapat sana para makabili ng kaunting bigas para sa kanilang hapunan. Tiningnan niya ang kanyang tandang. Tiningnan niya ang matanda. At saka siya lumuhod. "Lolo, gutom po ba kayo?" Tumango ang matanda. Halos hindi na makapagsalita. Walang pag-aatubili, ibinigay ni Ben ang natitira niyang barya. Hindi iyon kalakihan, ngunit iyon na ang huli niyang pera. Sandaling natahimik ang paligid. Humangin ng malamig mula sa direksyon ng balete. Napatingin si Ben. Parang may kumaluskos sa mga dahon, ngunit wala naman siyang nakitang tao. Paglingon niya muli, ang matandang pulubi ay nakatingin na sa kanya. Ngunit iba na ang itsura ng mga mata nito. Hindi na iyon mukhang pagod. May kakaibang kislap. "Hindi lahat ng tumutulong ay may hinihinging kapalit," sabi ng matanda. Mas malinaw na ang tinig. Napatitig si Ben. "Lolo, ayos lang po ba kayo?" Ngumiti ang matanda. Ngunit ang ngiting iyon ay hindi pangkaraniwan. Parang may lihim na alam. Minsan, ang kabutihan ay sinusukat kapag wala ka nang natitira. Biglang dumilim ang paligid. Umihip ang hangin na tila umiikot sa kanilang dalawa. Napaatras si Ben.
Pagkurap niya, wala na ang matandang pulubi. Tanging ang lumang mangkok na lamang ang naiwan sa lupa. Kinabahan siya. "Lolo?" tawag niya. Walang sumagot. Sa tabi ng mangkok, may nakita siyang maliit na bagay, nakabalot sa piraso ng lumang tela. Dahan-dahan niya itong pinulot. Pagbukas niya, tumambad ang isang munting agimat, bilog, yari sa tila lumang kahoy na may ukit na hindi niya maunawaan. May nakasabit na pulang sinulid. Biglang lumamig ang hangin. May mahinang bulong na dumaan sa kanyang tainga. "Para sa tandang mong may pusong mandirigma." Napalingon si Ben. Wala pa ring tao. Tanging ang balete, ang dapit hapon at ang tahimik na daan. Napalunok siya. Hindi niya maipaliwanag ang kaba at hiwagang bumalot sa kanyang dibdib. Maingat niyang isinilid ang agimat sa kanyang bulsa. Pag-uwi niya sa kanilang kubo, nadatnan niyang tulog ang kanyang ina. Tahimik niyang inilapag ang sugatang tandang sa maliit na kulungan at binigyan ito ng tubig. Habang pinagmamasdan niya ang ibon, naalala niya ang nangyari. Ang matanda, ang kakaibang hangin, ang biglang pagkawala. Kinuha niya ang agimat. Sa ilalim ng ilaw ng gasera, kumislap ang ukit nito. Parang gumagalaw ang mga guhit. Kinilabutan siya. Ngunit kasabay noon ay may kakaibang pakiramdam. Parang may nagbabantay. Parang may presensyang hindi nakikita ngunit hindi nakakatakot. Mahina siyang napabulong. "Kung sino ka man, salamat." Sa labas, humihip ang hangin at bahagyang kumaluskos ang mga dahon ng balete sa malayo na para bang may nakarinig. At sa gabing iyon, habang natutulog ang baryo, may isang aninong tila dumaan sa ibabaw ng bubong ng kanilang kubo. Tahimik, mapagbantay, at hindi pangkaraniwan. Si Ben ay mahimbing na nakatulog, hindi alam na ang simpleng kabutihang ginawa niya sa isang matandang pulubi ay magbubukas ng pintuan sa isang hiwagang magpapabago sa kanyang kapalaran para sa ikabubuti o kapahamakan. Madaling araw pa lamang ay gising na si Ben. Karaniwan na sa kanya ang magising bago sumikat ang araw. Bago pa mag-ingay ang mga manok sa kapitbahay at bago pa magsimulang umusok ang mga kalan sa mga kubo. Ngunit sa umagang iyon, may kakaibang pakiramdam sa hangin. Mas malamig, mas tahimik, parang may nakamasid. Lumabas siya ng kubo at tumiretso sa maliit na kulungan ng kanyang mga tandang. Ang lupa ay mamasa-masa pa sa hamog at ang paligid ay kulay abo pa mula sa natitirang dilim ng gabi. Isa-isa niyang sinilip ang kanyang mga alaga. Nandoon ang kanyang pinakapaborito, ang pulang tandang na matagal na niyang inaalagaan. Hindi ito ang pinakamalaki, ni ang pinakamabagsik sa itsura, ngunit ito ang may pinakamatibay na loob sa tuwing inilalaban. Napansin ni Ben na masigla ito kaysa karaniwan. Ang mga mata ay tila mas malinaw ang tingin. Ang dibdib ay nakataas at ang pagtilaok ay mas malakas kaysa dati. "Anong meron sa'yo?" Mahinang tanong ni Ben habang hinahaplos ang balahibo nito. Bigla niyang naalala ang agimat. Dahan-dahan niyang kinuha ang munting bilog na anting mula sa bulsa ng kanyang lumang pantalon. Sa liwanag ng sumisikat na araw, mas malinaw ang ukit, mga simbolong parang dahon, pakpak at mga guhit na paikot. Hindi niya alam kung paano ito gamitin. Ngunit naalala niya ang bulong. Para sa tandang mong may pusong mandirigma. Napatingin siya sa pulang tandang. May kakaibang kumpiyansa ang ibon. Parang may alam itong hindi niya alam. Huminga ng malalim si Ben. Maingat niyang isinabit ang agimat sa pakpak ng tandang gamit ang pulang sinulid. Sandaling tumahimik ang paligid. Parang huminto ang huni ng mga ibon. Umihip ang hangin, malamig, ngunit banayad. At biglang napapikit si Ben. Sa kanyang pandinig, may parang mahinang ugong.
Parang malayong kulog o tunog ng pakpak na dumaraan sa hangin. Pagdilat niya, normal na muli ang lahat. Ngunit ang tandang, iba na ang tindig. Mas matikas, mas matalim ang tingin. Ang balahibo ay tila mas kumintab sa sikat ng araw. Napatras si Ben, kinilabutan. Guni-guni ko lang ba yon? Ngunit nang maglakad ang tandang, ramdam niya ang kakaibang presensya. Parang may lakas na hindi niya maipaliwanag. Maya-maya, narinig niya ang pag-ubo ng kanyang ina mula sa loob ng kubo. Agad siyang pumasok. Ben, mahina nitong tawag. Gising na po kayo, Nay. May maipapakain ba tayo ngayon? Sandaling natahimik si Ben. Wala na siyang pera. Wala ring sapat na bigas. Ngunit may naalala siya. May laban sa sabungan ngayong umaga. Maliit lamang ang pustahan, ngunit kung papalarin, maaaring may maiuwi siya. Nay, susubukan ko po ulit ngayon. Ngumiti ang kanyang ina. Mahina ngunit puno ng tiwala. Mag-ingat ka, anak. Tumango si Ben. Paglabas niya, muli niyang tiningnan ang pulang tandang. Tahimik itong nakatayo, parang naghihintay, parang handa. Bago sila umalis, napansin ni Ben ang kakaibang bagay. Sa lupa, malapit sa kulungan, may bakas ng paa. Hindi paa ng tao, hindi rin paa ng hayop na kilala niya. 3 mahahabang marka, parang kuko. Napakunot ang noo niya. Pusa kaya? Ngunit masyadong malaki. Napailing siya at nagmadaling umalis. Pagdating sa sabungan, maaga pa ngunit may ilang sabungero na. Naroon na ang mga dati niyang kalaban, mga lalaki sanay mangutya. "Oh, Ben!" sigaw ng isa. "May panabong ka na naman?" May nagtawanan. Ngunit hindi sumagot si Ben. Tahimik niyang hinaplos ang kanyang tandang. Napansin ng ilan. "Parang iba yung manok mo ah. Mas makintab. Pinakain mo ba ng bitamina?" Umiling lamang si Ben. Nang dumating ang tagapamahala, tinawag ang unang laban. Hindi malaki ang kalaban, ngunit mas mabigat pa rin kaysa sa tandang ni Ben. Karaniwan, doon pa lang, dehado na siya. Ipinuwesto ang 2 tandang. Tahimik ang paligid. Sumenyas ang tagapamagitan. Pinakawala ng mga ibon. Sa unang iglap, parang kidlat ang galaw ng tandang ni Ben. Isang mabilis na lundag. Isang matalim na sipa. Nagulat ang lahat. "Ha?" Napaatras ang kalabang tandang. Hindi iyon karaniwan. Muling sumugod ang pulang tandang. Mabilis, eksakto, parang sanay na mandirigma. Ilang segundo lamang, bumagsak ang kalaban. Tahimik ang sabungan. Pagkatapos ay sumabog ang ingay. "Panalo! Ang bilis! Anong ginawa mo dyan, Ben?" Napatayo ang mga nanunuya sa kanya kanina. Si Ben ay nakatayo lamang, hindi makapaniwala. Hindi ganito lumaban ang tandang niya dati. Kinuha niya ang ibon. Ramdam niya ang init ng katawan nito. Parang may dumadaloy na kakaibang lakas. Sa gilid ng kanyang paningin, may nakita siyang anino. Isang matandang lalaki, nakatayo malapit sa poste. Payat, tahimik, nakangiti. Kumislap ang mga mata. Napalingon si Ben ng buo. Wala na. Biglang nawala. Napalunok siya. Sa kanyang kamay, bahagyang uminit ang agimat na nakasabit sa pakpak ng tandang. At sa kauna-unahang pagkakataon, naramdaman ni Ben na ang hiwagang nagsimula sa ilalim ng balete ay hindi guni-guni. May nagbabantay. May tumutupad sa pangakong hindi niya narinig, ngunit ibinigay sa kanya dahil sa kanyang kabutihan. At sa araw na iyon, nagsimula ang sunod-sunod na panalo na magpapabago sa kanyang pangalan sa buong baryo. Kasabay ng unti-unting paglapit ng isang kapalarang may kapalit. Mula sa araw na iyon, kumalat sa buong San Isidro ang balita tungkol sa pulang tandang ni Ben.
Hindi na siya ang dating sabongerong laging talunan at pinagtatawanan. Sa halip, siya na ang pinag-uusapan sa bawat kanto, sa tindahan ni Aling Sela, sa poso kung saan nag-iigib ang mga babae at lalo na sa sabungan. May kakaiba sa manok niya, bulong ng iba. Parang may sariling isip, parang hindi napapagod. Sa mga sumunod na linggo, muli siyang naglaban. At muli, panalo. Hindi na basta panalo. Mabilis, malinis. Halos walang galos ang kanyang tandang, samantalang ang mga kalaban ay bumabagsak na parang tinamaan ng biglaang bagyo. Unti-unting nag-iba ang pakikitungo ng mga tao kay Ben. Ang mga dating nanunuya ay ngayon ay nakangiti. "O Ben, baka pwedeng makipagpustahan sa'yo? Magkano pakain mo dyan? Anong lahi yan?" Ngunit hindi pa rin nagbago ang asal niya. Tahimik pa rin. Magalang. At tuwing uuwi, ang unang ginagawa niya ay bumili ng bigas, gulay at gamot para sa kanyang ina. Sa kanilang kubo, mas madalas nang may mainit na sabaw. Hindi na sila natutulog na gutom. Isang gabi, habang kumakain sila, napansin ng kanyang ina ang kakaibang sigla sa kanyang mukha. "Parang gumaan ang loob mo, anak," ngumiti si Ben. "Medyo swerte lang po siguro." "Hindi lang swerte," sagot ng matanda. "May biyaya kapag marunong kang tumulong." Natahimik si Ben. Naalala niya ang matandang pulubi sa ilalim ng balete, ang malamig na hangin, ang agimat. Pagkatapos kumain, lumabas siya upang silipin ang kanyang mga tandang. Tahimik ang gabi. Maliwanag ang buwan. Ang pulang tandang ay gising pa, nakapwesto sa loob ng kulungan. Matikas ang tindig. Habang nakatingin si Ben, napansin niyang bahagyang kumikislap ang agimat sa pakpak nito. Hindi maliwanag, ngunit sapat para mapansin. Biglang umihip ang hangin. Sumayaw ang mga dahon ng balete sa malayo. At muli, may narinig siyang mahinang yabag. Dahan-dahan siyang lumingon. Sa likod ng puno ng bayabas, may aninong nakatayo. Matangkad, payat, nakaputing damit na tila lumulutang sa dilim. Nanlamig ang batok ni Ben. "Lolo?" Mahina niyang tawag. Ang anino ay bahagyang gumalaw. Lumapit sa liwanag ng buwan. Iyon ang matandang pulubi. Ngunit hindi na siya mukhang pulubi. Malinis ang anyo. Tuwid ang tindig. Ang mga mata ay kumikislap na parang may bituin sa loob. Hindi makapagsalita si Ben. Ngumiti ang matanda. "Hindi mo ako kinatakutan noon." Napayuko si Ben, halos hindi makahinga. "Kayo po ba ang tagabantay lamang?" sagot ng matanda. Tahimik ang paligid. Parang pati mga kuliglig ay tumigil. "Tandaan mo," mahinahong sabi ng matanda, "ang lakas na hawak mo ay hindi pa man lamang." Napatingin si Ben sa kanyang tandang. "Hindi po." Ang agimat ay sumusunod sa puso ng may-ari. Bahagyang uminit ang hangin. Kapag naging marumi ang hangarin, naglalaho ang biyaya. Napalunok si Ben. "Opo," ngumiti ang matanda. Ngunit may lungkot sa mga mata. "Maraming susubok sa'yo." Pagkatapos, dahan-dahan itong umatras. Ang katawan ay tila unti-unting nagiging usok. "Magpasalamat ka sa bawat panalo," huling sabi. At sa isang iglap, nawala. Naiwan si Ben na mag-isa sa ilalim ng buwan. Mabilis ang tibok ng kanyang puso. Hindi na iyon panaginip. Hindi na guni-guni. Totoo ang engkantong nagbabantay. Tumingin siya sa pulang tandang. Tahimik lamang ito, ngunit matalas ang titig. Parang may nauunawaan. Lumapit si Ben at maingat na hinawakan ang agimat. Mainit. Parang may tibok. Mahina siyang bumulong.
Hindi ko kayo bibiguin. Sa malayo, umihip ang hangin mula sa direksyon ng balete. At sa gabing iyon, habang natutulog ang baryo, may mga matang hindi nakikita ang patuloy na nagbantay sa kubo ni Ben. Tinitiyak na ang biyayang ipinagkaloob ay mananatiling nasa tamang kamay. Ngunit sa kabilang dulo ng baryo, sa isang malaking bahay na yari sa sementong makintab at may mataas na bakod, may isang lalaking nakarinig ng balita tungkol sa sunod-sunod na panalo ng isang mahirap na sabungero. At hindi siya natuwa. Sa kanyang mesa, may hawak siyang baso ng alak. Mabigat ang kanyang tinig. Walang manok na ganyan kalakas, nang walang sikreto. At sa kanyang tabi, nakaupo ang isang lalaking payat, nakaitim at tahimik. Ang mga mata ay malamig at mapanuri. Alamin mo, utos ng mayamang sabungero. Tumango ang lalaki. Sa labas, biglang nagdilim ang ulap na tumakip sa buwan. At sa unang pagkakataon, may ibang puwersang nagsimulang magmasid kay Ben. Hindi upang magbantay, kundi upang alamin kung paano maagaw ang hiwagang hindi para sa kanila. Lumipas ang mga araw na tila mas mabilis kaysa dati. Kung noon ay si Ben ang laging naghihintay ng pagkakataon, ngayon ay ang mga laban ang kusang lumalapit sa kanya. Mula sa maliliit na pustahan ay napasama siya sa mas malalaking laban sa sabungan ng Karatig Baryo. Hindi na lamang San Isidro ang nakakaalam sa pangalan niya. May mga dumarayo na upang makita ang pulang tandang na sinasabing hindi napapagod at hindi natitinag. Sa bawat laban, bago niya isabit ang agimat sa pakpak ng tandang, sandali muna siyang tumitigil, parang tahimik na nagdarasal. At sa tuwing ginagawa niya iyon, banayad na umiihip ang hangin. Parang may sumasagot. Isang linggo ng umaga, mas maaga pa kaysa dati ang dating ni Ben sa sabungan. May malaking laban na nakatakda. Mas mataas ang pustahan, mas maraming tao, mas maingay, mas magulo. Habang papalapit siya, napansin niya ang kakaibang katahimikan ng kanyang tandang. Hindi ito pumapalag, hindi rin nag-iingay. Nakatingin lamang sa paligid, parang sinusukat ang bawat galaw. Pagpasok niya sa sabungan, agad siyang napansin ng mga tao. Oh, dumating na. Si Ben. Yan na yung may mahiwagang manok. May ilan pa ring may halong inggit ang boses. Sa kabilang dulo, nakaupo ang isang lalaking nakaputing polo, makintabang sapatos at may makapal na singsing sa daliri. Si Don Emilio, ang pinakamayamang sabungero sa lugar. Katabi niya ang payat na lalaking nakaitim na tila laging nakamasid. Si Mateo, ang kanyang tagasunod na bihirang magsalita. Tahimik na pinagmasdan ni Don Emilio si Ben mula ulo hanggang paa. Yan ba yung sinasabi nila? Malamig niyang tanong. Tumango si Mateo. Hindi pa natatalo. Bahagyang ngumiti si Don Emilio, ngunit walang saya. Tinawag ang laban. Ang kalaban ni Ben ay isang kilalang panabong, malaki, mabigat at sanay sa maraming panalo. May mga bulong agad sa paligid. Patay ang manok ni Ben dyan. Masyadong malaki. Diyan na matatapos ang swerte niya. Tahimik lamang si Ben. Hinawakan niya ang pulang tandang. Ramdam niya ang tibok nito, malakas, steady. Dahan-dahan niyang isinabit ang agimat sa pakpak. Biglang, umihip ang hangin sa loob ng sabungan kahit mainit ang araw. Napatingin ang ilang tao. May hangin? Ang init ah. Hindi pinansin ni Ben. Inilapag ang dalawang tandang. Sumenyas ang tagapamagitan. Pinakawala ng mga ibon. Sa unang sagupaan, malakas ang atake ng kalaban. Mabigat, agresibo. Ngunit umiwas ang tandang ni Ben. Mabilis. Parang may nakikitang galaw bago pa mangyari. Isang ikot. Isang lundag. Isang matalim na sipa. Napaatras ang kalaban. Ang bilis! Sigaw ng isang manonood.
Muling sumugod ang malaking tandang, ngunit tila nahuhuli ang galaw nito. Parang may aninong gumagabay sa pulang tandang. Eksakto ang timing. Eksakto ang tama. Ilang sandali lamang, bumagsak ang kalaban. Tahimik. Pagkatapos ay sumabog ang sabungan sa sigawan. Panalo. Grabe. Hindi normal yon. Napahigpit ang hawak ni Ben sa kanyang tandang. Sa gilid ng kanyang paningin, may nakita siyang pamilyar na anyo. Ang matandang engkanto, nakatayo sa likod ng mga tao, tahimik, nakangiti, at saka bahagyang tumango. Napalunok si Ben. Sa isang iglap, nawala ang anyo. Sa kabilang dulo, hindi pumalakpak si Don Emilio. Nakatitig lamang siya, matigas ang muka. Imposible, mahina niyang sabi. Lumapit si Mateo. Gusto niyo po bang ipasilip ang manok? Umiling si Don Emilio. Hindi manok ang sikreto niya. Tumingin siya kay Ben na tinatanggap ang kaunting premyo. May ibang nagbibigay ng lakas. Bahagyang nagdilim ang kanyang tingin. Alamin mo kung ano. Tumango si Mateo. Mabagal, ngunit tiyak. Pag-uwi ni Ben, masaya ang kanyang ina. May bagong bigas. May isda. May gamot. Ngunit sa kabila ng tuwa, may kakaibang pakiramdam si Ben. Parang may matang nakasunod sa kanya mula pa sa bungan hanggang bahay. Habang inilalagay niya ang pulang tandang sa kulungan, napansin niyang tahimik ang paligid. Walang kuliglig, walang aso, walang hangin. Biglang, may mahinang kaluskos sa likod ng kanilang kubo. Napalingon siya. May tao ba? Walang sumagot. Lumapit siya ng dahan-dahan. Sa likod ng punong saging, may bakas ng paa sa lupa. Hindi tulad ng nakita niya noon. Ito ay paa ng tao. Malalim. Parang matagal na nakatayo roon. Nanlamig ang kanyang batok. Paglingon niya sa kulungan. Bahagyang kumislap ang agimat. At kasabay noon, may malamig na ihip ng hangin na dumaan sa kanyang tabi. Banayad ngunit may dalang kakaibang babala. Sa malayo, tila may mahinang tinig na hindi niya maintindihan. Parang bulong na tinatangay ng hangin. Napalunok si Ben. Ngayon niya lubos na naramdaman. Hindi lamang biyaya ang dumarating sa kanya. May mga matang nagmamasid. May mga pusong naiinggit. At may mga taong handang gawin ang lahat upang maagaw ang hiwagang hindi para sa kanila. Sa loob ng kulungan, ang pulang tandang ay nakatitig sa dilim. Hindi gumagalaw, ngunit alerto. Parang handang sumagupa kahit sa hindi nakikitang kalaban. At sa gabing iyon, sa pagitan ng liwanag ng buwan at anino ng mga puno, nagsimulang gumalaw ang isang puwersang hindi kasing linis ng engkantong nagbabantay. Isang puwersang may balak subukin ang tibay ng puso ni Ben. Mula ng gabing iyon, hindi na muling naging payapa ang pakiramdam ni Ben. Sa umaga, maaliwalas ang baryo. May tawanan sa tindahan, may huni ng mga ibon, at may mga batang naglalaro sa kalsada. Ngunit pagsapit ng dapit hapon, tila may manipis na ulap ng kaba na bumabalot sa kanyang dibdib. Parang may matang nakasunod saan man siya magpunta. Isang araw, habang pinapakain niya ang kanyang mga tandang, napansin niyang hindi mapakali ang pulang tandang. Hindi ito karaniwang agresibo, ngunit ngayon ay pabalik-balik ang lakad sa loob ng kulungan. Ang mata ay nakatutok sa likod ng kanilang kubo. Anong tinitingnan mo? Mahinang tanong ni Ben. Sinundan niya ang direksyon ng tingin ng ibon. Wala. Tanging ang punong saging at ang lumang bakod na kawayan. Ngunit biglang may kumaluskos. Parang may paa na mabilis na umatras sa tuyong dahon. Napahigpit ang hawak ni Ben sa patpat na dala niya. Sino yan? Walang sumagot. Tahimik. Masyadong tahimik. Ilang sandali pa,
Bumalik ang normal na tunog ng paligid. Tilaok ng manok sa kapitbahay, iyak ng batang malayo. Ngunit hindi nawala ang kaba. Kinahapunan, dumaan si Mang Turing, ang matandang karpintero ng baryo. "Ben," tawag nito. "Oh, Mang Turing." Lumapit ang matanda, nakatitig sa mga tandang. "Balita ako, sunod-sunod ang panalo mo." Ngumiti lamang si Ben. "Swerte lang po." Umiling ang matanda. Walang swerte na ganyan katagal. Napatingin si Ben. May seryosong ekspresyon si Mang Turing. "Mag-ingat ka." "Bakit po?" Bahagyang lumapit ang matanda at ibinaba ang boses. May mga taong hindi natutuwa kapag may umaangat na mahirap. Natahimik si Ben. Naalala niya ang bakas ng paa. Ang aninong nakikita sa gilid. Ang pakiramdam na may nakamasid. "May nakita akong estranghero kagabi," dagdag ni Mang Turing. "Nakatayo malapit sa balete, hindi taga rito." Nanlamig ang batok ni Ben. "Anong itsura?" "Payat, maitim ang damit, hindi nagsasalita." Biglang pumasok sa isip niya ang lalaking katabi ng mayamang sabongero sa sabungan, si Mateo. Kinagabihan, mas maaga siyang nagsara ng pinto ng kubo. Natulog na ang kanyang ina. Ang ilaw ng gasera ay mahina. Sa labas, maliwanag ang buwan, ngunit tila mas makapal ang mga anino. Lumabas si Ben upang silipin ang kulungan. Nandoon ang pulang tandang, gising, alerto. Bigla, uminit ang agimat. Napaatras si Ben. Kasabay noon, umihip ang malamig na hangin mula sa direksyon ng balete. At sa tabi ng kulungan, dahan-dahang lumitaw ang pamilyar na anyo, ang matandang engkanto. Ngunit ngayon, mas seryoso ang mukha nito. "May sumusunod sa iyo," mahina nitong sabi. Napalunok si Ben. "Alam ko po." Hindi lahat ng tao ay naniniwala sa patas na laban. Tahimik ang paligid. May gustong kumuha ng lakas na hindi kanila. Napahigpit ang kamao ni Ben. "Hindi ko po ibibigay." Tumingin ang engkanto sa pulang tandang. "Hindi nila makukuha ang agimat kung malinis ang puso mo." Sandaling natahimik ang matanda, saka nagpatuloy. "Ngunit tandaan mo, ang tukso ay hindi laging dumarating na galit. Minsan dumarating itong may pangakong ginhawa." Napayuko si Ben. Naalala niya ang hirap ng buhay nila noon. Ang gutom, ang pangungutya. Kapag pinili mong manlamang, dagdag ng engkanto, ikaw mismo ang magbubukas ng pinto para sa kanila. Bahagyang kumislap ang agimat. "Magbantay ka ngayong mga susunod na araw." Pagkatapos ay unti-unting naglaho ang anyo nito. Tila tinangay ng hangin. Hindi nagtagal. May kumatok sa kanilang pinto. Malakas. 3 sunod-sunod. Kinabahan si Ben. "Sino po?" Isang mabigat na boses ang sumagot. "Kaibigan." Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto. Sa labas, nakatayo ang 2 lalaki. Isa sa kanila ay si Mateo, ang payat na lalaking nakaitim. Ang kasama nito ay mas malaki ang katawan, tahimik ngunit matalim ang tingin. "Ano po ang kailangan niyo?" tanong ni Ben. Ngumiti si Mateo, ngunit malamig ang ngiti. "May alok si Don Emilio?" Natahimik si Ben. "Anong alok?" "Bibilin niya ang tandang mo." Umiling agad si Ben. "Hindi po binebenta." Hindi nawala ang ngiti ni Mateo. "Hindi lang tandang ang bibilhin." Lumapit ito ng isang hakbang. "Pati ang sikreto." Biglang uminit ang agimat sa loob ng kulungan. Narinig ang mahinang pagtilaok ng pulang tandang. Mababa, parang babala. "Tulad ng sabi ko," mahinang sagot ni Ben. "Wala po akong sikreto." Tumitik si Mateo, parang sinusukat ang kanyang kaluluwa. Pagkaraan ng ilang segundo, tumawa ito ng mahina. "Sige,
Tumalikod ang dalawang lalaki. Bago tuluyang umalis, lumingon si Mateo. Lahat ng bagay may presyo. Naiwang nakatayo si Ben sa pintuan, mabigat ang dibdib. Sa likod niya, ang pulang tandang ay nananatiling alerto. Sa malayo, unti-unting tinakpan ng ulap ang buwan. At sa gabing iyon, habang natutulog ang baryo, nagsimulang gumalaw ang mga aninong may balak hindi lamang magnakaw, kundi subukin kung hanggang saan kayang panindigan ni Ben ang pangakong maging malinis ang kanyang puso kahit sa gitna ng tukso. Mula ng gabing puntahan siya ni Mateo, hindi na nawala ang bigat sa dibdib ni Ben. Sa umaga ay pilit niyang ibinabalik ang dating katahimikan. Pinapakain ang mga tandang, nag-iigib ng tubig at inaasikaso ang kanyang inang unti-unti nang lumalakas. Ngunit sa bawat tunog ng yabag sa labas, sa bawat kaluskos ng dahon, agad siyang napapalingon. Parang may naghihintay ng pagkakamali. Ilang araw ang lumipas na walang kakaibang nangyari, ngunit hindi iyon nagbigay ng ginhawa. Lalo lamang nagpalalim ng kaba. Isang linggo, muling nagkaroon ng malaking laban sa sabungan. Mas maraming tao kaysa dati. Mas mataas ang pustahan. At mas maraming matang nakatutok kay Ben. Pagpasok pa lamang niya, napansin na agad niya ang presensya ni Don Emilio. Nasa parehong pwesto. Nakaupo ng tuwid, may hawak na baso, at walang emosyon ang muka. Katabi pa rin si Mateo. Hindi sila kumikibo. Nakatingin lamang. Inaplos ni Ben ang pulang tandang. Ramdam niya ang lakas nito, ngunit ramdam din niya ang sarili niyang kaba. Bago magsimula ang laban, lumapit ang isang tagapamagitan. Ben, may gustong makipagpustahan ng malaki sayo. Magkano po? Binanggit ang halagang hindi pa niya kailanman nahawakan sa buong buhay niya. Biglang bumigat ang paligid. Sa isip ni Ben, pumasok ang larawan ng kanilang kubo, ang butas sa bubong, ang lumang higaan ng kanyang ina, ang mga araw na wala silang makain. Isang panalo lang. Pwede na silang magsimula ulit. Tatanggapin mo ba? Tanong ng tagapamagitan. Tahimik si Ben. Sa gilid ng kanyang pandinig, parang may mahinang bulong na dumaan sa hangin. Hindi malinaw, ngunit pamilyar. Parang paalala. Huminga siya ng malalim. Opo. Lalaban po. Inilabas ang kalabang tandang. Mas malaki, mas mabigat, at kilalang maraming napabagsak. Nag-ugong ang sabungan. Patay na yan. Hindi na uubra ang swerte. Tahimik si Ben. Dahan-dahan niyang isinabit ang agimat sa pakpak ng kanyang tandang. Agad na uminit ang munting bilog. Umihip ang hangin kahit siksikan ang mga tao. May ilang napalingon. May hangin? Hindi na iyon pinansin ng karamihan. Pinakawala ng dalawang tandang. Unang sumugod ang kalaban. Malakas, marahas. Umiwas ang pulang tandang. Isang mabilis na ikot. Isang sipa. Sumigaw ang mga tao. Ngunit sa ikalawang sagupaan, napansin ni Ben ang kakaiba. Parang bahagyang bumagal ang kanyang tandang. Isang saglit na pag-aatubili. Napakunot ang noo niya. Muling umatake ang kalaban. Nagkasalpukan ang dalawang ibon. Mas mabigat ang tama. Napalunok si Ben. Bakit? Sa sandaling iyon, naramdaman niyang parang may malamig na dumampi sa kanyang likod. Parang hininga. Sa gilid ng kanyang paningin, nakita niya si Mateo. Nakatayo na ito, hindi nakaupo. Ang mga mata ay nakatutok sa kanyang tandang. At ang mga labi ay tila may binubulong. Biglang kumabog ang dibdib ni Ben. Naramdaman niyang uminit ang agimat, hindi banayad, kundi parang nasusunog. Kasabay noon, umihip ang isang malakas ngunit di nakikitang hangin sa gitna ng sabungan. Naguluhan ang mga manonood. Ano yon? Sa mismong sandaling iyon, tila bumalik ang sigla ng pulang tandang. Isang matinding lundag.
Isang eksaktong sipa. Tumama. Bumagsak ang kalaban. Sumabog ang sigawan. Panalo! Grabe! Akala ko talo na. Hingal si Ben. Ramdam pa rin niya ang init ng agimat. Sa kabilang dulo, napansin niyang biglang napaatras si Mateo. Parang nasagi ng hangin. Saglit na nagtagpo ang kanilang mga mata. Malamig. May galit. Pagkatapos ng laban, mas malaki ang napanalunan ni Ben kaysa dati. Halos manginig ang kamay niya habang tinatanggap ang pera. Hindi niya pa kailanman nahawakan ng ganong halaga. Sa isip niya, pumasok ang mga bagay na maaari niyang bilhin. Bagong bubong, mas maayos na higaan, maraming pagkain. Ngunit kasabay ng tuwa, may mabigat na pakiramdam. Habang palabas siya ng sabungan, naramdaman niya muli ang malamig na hangin. Sa tabi ng lumang pader, nakita niya ang matandang engkanto. Hindi ito nakangiti. May sumubok humadlang. Mahina nitong sabi. Napalunok si Ben. Si Mateo. Tumango ang engkanto. Hindi lahat ng laban ay nakikita ng mata. Tahimik ang paligid. Ngayon, alam na nila na hindi lang swerte ang hawak mo. Bahagyang kumislap ang agimat. Mas titindi ang tukso. Tumingin ang engkanto diretso sa kanya. Kapag inalok ka ng madaling panalo, doon ka mas delikado. Unti-unti itong naglaho. Pag-uwi ni Ben, inilapag niya ang napanalunan sa mesa. Nanlaki ang mata ng kanyang ina. Anak, saan mo? Panalo po. Napaluha ang matanda. Sa unang pagkakataon, nakabili sila ng sapat na pagkain para sa buong linggo. May bagong kumot. May gamot. Ngunit ng gabing iyon, habang tahimik na natutulog ang kanyang ina, nakaupo si Ben sa labas ng kubo. Hawak ang agimat. Iniisip ang sinabi ng engkanto. Mas titindi ang tukso. Sa malayo, may mahinang aninong nakatayo sa kalsada. Hindi gumagalaw. Hindi lumalapit. Parang naghihintay lamang. At sa puso ni Ben, unti-unting sumisibol ang isang tanong na mas mapanganib kaysa sa takot. Hanggang saan niya kayang panatilihing malinis ang kanyang hangarin kapag ang kayamanan ay halos abot kamay na? Dumating ang mga araw na tila mas magaan ang buhay ni Ben. May laman na ang kanilang bigasan. Hindi na kailangang magtipid sa asin at sabaw. Ang kanyang ina ay nakakatayo na minsan sa umaga upang magwalis sa harap ng kubo at ang dati kupas ng ngiti nito ay napalitan ng tunay na tuwa. Sa baryo, iba na rin ang tingin ng mga tao sa kanya. Ang dating pangungutya ay napalitan ng paggalang. Ben, baka pwede mong turuan ang anak ko mag-alaga ng panabong. Ben, saan ka bumibili ng pakain? May ilan pang nagpapalibre ng tawa at pakikipagkamay. Ngunit may mga matang hindi nagbago, ang mga matang puno ng inggit. Isang hapon, dumaan si Don Emilio sa kanilang lugar. Hindi karaniwan iyon. Ang mayamang sabonghero ay bihirang lumabas sa malaking bahay nito. Kasama pa rin si Mateo. Nasa harap ng kubo si Ben, naglilinis ng kulungan nang marinig niya ang paghinto ng sasakyan. Paglingon niya, nakita niya ang dalawang lalaki. Tumayo siya agad. Magandang hapon po. Ngumiti si Don Emilio, ngunit malamig pa rin ang mga mata. Magandang hapon, Ben. Tahimik ang paligid. Parang pati hangin ay nakikinig. Magaling ang manok mo, sabi ng mayaman. Salamat po. Sayang naman kung sa maliit na sabungan lang lumalaban. Natahimik si Ben. May malaking derby sa bayan sa susunod na buwan, dagdag ni Don Emilio. Malaking pera, malalakas na kalaban. Napahigpit ang hawak ni Ben sa patpat. Hindi ko po alam kung kaya namin. Bahagyang ngumiti si Don Emilio. Ako ang sasagot sa gastos. Nanlaki ang mata ni Ben. Pakain, training, pati bayad sa laban.
Ako. Tahimik si Mateo sa likod, nakatitig lamang. Kapag nanalo ka, patuloy ni Don Emilio, hati tayo. Malaking halaga ang tinutukoy. Halagang kayang magpatayo ng bagong bahay. Kayang ipagamot ng tuluyan ng kanyang ina. Kayang baguhin ang buong buhay nila. Tumahimik ang paligid. Sa loob ng kulungan, ang pulang tandang ay biglang kumaluskos. Mababa ang tilaok, parang babala. Hindi yun napansin ni Don Emilio. Ngunit narinig ni Ben. Isipin mo, mahinahong sabi ng mayaman. Hindi ka na maghihirap. Sandaling pumikit si Ben. Sa isip niya, sunod-sunod ang larawan. Ang tag-ulan na tumutulo ang bubong, ang gabing walang hapunan, ang pangungutya ng ibang sabongero. Isang oo lang. Magbabago ang lahat. Ngunit kasabay ng tukso, naalala niya ang malamig na gabi sa ilalim ng balete. Ang matandang pulubi. Ang sinabi ng engkanto. Ang lakas ay hindi para man lamang. Dahan-dahan siyang huminga. Kung patas po ang laban, sabi niya, lalaban po ako. Sandaling tumahimik si Don Emilio. Patas naman, sagot nito, ngunit bahagyang kumunot ang noo. Walang daya. Tumango si Ben. Wala rin po akong daya. Nagtagpo ang kanilang mga mata. May ilang segundong katahimikan na parang may mabigat na bagay na nakabitin sa pagitan nila. Pagkatapos, ngumiti si Don Emilio, ngunit hindi na ganoon kalawak. Sige, tumalikod ito. Bago sumakay sa sasakyan, nagsalita muli. Malaking laban ang paparating. Sana, handa ka. Umalis ang sasakyan, nag-iwan ng alikabok sa daan. Kinagabihan, hindi mapakali si Ben. Nakaupo siya sa harap ng kulungan, pinagmamasdan ng pulang tandang. Malaki yon, bulong niya. Sobrang laki. Bahagyang kumislap ang agimat. Umihip ang malamig na hangin at dahan-dahang lumitaw ang matandang engkanto sa tabi ng puno. Dumating na ang tukso, sabi nito. Napayuko si Ben. Kung mananalo ako, makakatulong ako sa marami. Totoo. Pero bakit parang mali pa rin sa pakiramdam ko? Tahimik ang engkanto. Pagkaraan ng ilang sandali, nagsalita ito. Hindi masama ang umangat. Tumingin ito sa kanya. Ang masama ay kapag hinayaan mong ang pagnanais na yumaman ang magdikta ng paraan. Napalunok si Ben. Paano ko malalaman kung tama pa? Bahagyang ngumiti ang matanda. Kapag kailangan mo nang itago ang ginagawa mo, doon nagsisimula ang pagkadumi. Tahimik ang gabi. Malinaw ang buwan. Darating ang araw, dagdag ng engkanto, na may mag-aalok sa iyo ng siguradong panalo. Biglang uminit ang agimat. At doon ka susubukin. Unti-unting naglaho ang anyo nito. Naiwan si Ben sa ilalim ng liwanag ng buwan. Sa kanyang dibdib, magkahalong pag-asa at kaba. Sa malayo, sa malaking bahay ni Don Emilio, nakaupo ang mayamang sabongero habang kausap si Mateo. Hindi siya kumagat. Malamig na sabi ni Don Emilio. Hindi pa, sagot ni Mateo. Siguraduhin mong kakagat. Pumikit sandali ang payat na lalaki. May paraan. Sa labas, unti-unting tinakpan ng ulap ang buwan. At habang papalapit ang malaking laban, unti-unting humihigpit ang bitag na hindi nakikita. Isang bitag na hindi lakas ng tandang ang susubok, kundi ang tibay ng konsensya ni Ben. Habang papalapit ang araw ng malaking derby sa bayan, lalong dumami ang bumibisita sa kubo ni Ben. May mga sabonggerong gustong sumilip sa kanyang panabong. May mga taong kunwari bumabati, ngunit halatang nagmamatsyag lamang. May ilan pang nag-aalok ng pakain at bitamina, libre raw, basta't payagan lang silang hawakan ng tandang. Lahat ay tinatanggihan ni Ben. Magalang ngunit matatag.
Pasensya na po, lagi niyang sagot. Ako na po ang bahala. Sa tuwing may umaalis, napapansin niyang nananatiling alerto ang pulang tandang. Nakatingin hanggang sa tuluyang mawala ang tao sa dulo ng daan. Parang may kutob. Parang may nararamdaman. Isang gabi, matapos matulog ang kanyang ina, nagpasya si Ben na ayusin ang kulungan. Nilinis niya ang lupa, inayos ang kawayan, at sinigurong matibay ang tali ng pinto. Tahimik ang paligid. Walang kuliglig. Walang hangin. Masyadong tahimik. Habang yumuyuko siya, biglang may mahinang kaluskos sa likod ng kubo. Napahinto siya. Dahan-dahan siyang tumayo. Sino yan? Walang sagot. Ngunit may isa pang kaluskos. Mas malapit. Hinawakan ni Ben ang patpat at umikot sa likod. Sa gilid ng punong saging, may aninong mabilis na gumalaw. Hoy! Tumakbo siya papunta roon. Pagdating niya, wala ng tao. Ngunit sa lupa, may naiwan. Isang maliit na supot. Napakunot ang noo niya. Pinulot niya ito. Pagbukas, may laman na pulang pulbos. Kasabay noon, biglang nagwala ang pulang tandang sa kulungan. Malakas ang pakpak, galit ang tilaok. Agad na uminit ang agimat. Napatras si Ben. Sa hangin may dumaan na mabahong amoy, parang nasunog na damo. Biglang humihip ang malamig na hangin. At sa tabi niya, lumitaw ang matandang engkanto. Matigas ang mukha nito. Itapon mo. Hindi na nagtanong si Ben. Agad niyang ibinuhos sa lupa ang pulbos at tinabunan ng putik. Sa sandaling natakpan nito, nawala ang mabahong amoy. Unti-unting kumalma ang tandang. Nakahinga si Ben ng malalim. Ano po yon? Pampahina, sagot ng engkanto. Kapag naihalo sa pakain, mawawala ang sigla ng panabong. Nanlamig ang batok ni Ben. Sino ang hindi na kailangang pangalanan? Tahimik ang gabi. Hindi nila makuha ang agimat, dagdag ng matanda. Kaya sinusubukan nilang pabagsakin ang tandang. Napayuko si Ben, ramdam ang bigat ng sitwasyon. Hindi patas. Hindi talaga patas ang mundo, mahinahong sagot ng engkanto. Pero ikaw, kaya mong manatiling patas. Tumingin ito sa kanya ng diretsyo. Mas lalala pa ang mga susunod na araw. Bahagyang kumislap ang agimat. Magbabantay ako, sabi ng engkanto. Ngunit ang desisyon lagi ay sayo. Unti-unti itong naglaho. Kinabukasan, kumalat ang balita na may ilang sabungerong natalo sa ensayo dahil biglang nanghina ang kanilang mga tandang. May bulong-bulungan sa sabungan. May nanggagantyo. May gumagamit ng kulam. Tahimik lamang si Ben. Mas lalo niyang binantayan ang pakain, ang tubig at ang kulungan. Hindi na niya iniiwan mag-isa ang pulang tandang. Ilang araw bago ang derby, muling dumating si Mateo. Mag-isa. Nakatayo sa labas ng bakod. Hindi agad nagsalita. Lumapit si Ben. Ano po ang kailangan niyo? Ngumiti si Mateo, ngunit pagod ang ngiti. Sayang ka, Ben. Hindi sumagot si Ben. Isang pirma lang. Patuloy nito. Siguradong panalo ka sa derby. Nanikip ang dibdib ni Ben. Anong klaseng panalo? Bahagyang yumuko si Mateo at bumulong. May paraan para manghina ang kalaban. Biglang uminit ang agimat sa loob ng kulungan. Narinig ang mababang tilaok ng pulang tandang. Hindi ko kailangan yan, mariing sagot ni Ben. Tumingin si Mateo. Diretso, malamig. Hindi mo ba gustong masigurado ang pera? Naalala ni Ben ang supot ng pulang pulbos. Ang mabahong amoy. Ang galit na pagtilaok ng kanyang tandang. Umiling siya. Kung mananalo ako, gusto kong patas. Tahimik ang paligid. Ilang segundo ang lumipas. Pagkatapos, tumawa si Mateo.
Mahina ngunit walang saya. Matigas ka. Tumalikod ito. Bago tuluyang umalis, nagsalita muli. Kapag nagbago ang isip mo, huli na. Naiwang mag-isa si Ben sa bakuran. Sa kanyang dibdib, may halo ng takot at ginhawa. Kinagabihan, maliwanag ang buwan. Nakaupo si Ben sa tabi ng kulungan. Tahimik ang pulang tandang, ngunit gising, alerto. Hinawakan niya ang agimat. Mainit. May banayad na tibok. Patas lang, bulong niya. Hanggang dulo. Sa malayo, umihip ang hangin mula sa balete. Malamig ngunit payapa. At sa gabing iyon, sa pagitan ng liwanag at anino, malinaw na nahati ang landas na nasa harap ni Ben. Ang daang may siguradong yaman kapalit ng pandaraya at ang daang mahirap ngunit malinis. Pinili na niya ang direksyon. Ngunit hindi pa tapos ang pagsubok. Dahil sa nalalapit na derby, may mga taong handang gumawa ng mas mabigat na hakbang. Hindi na para manghina lamang ang tandang, kundi para tuluyang mawala ang lakas na pinagmumulan ng kanyang sunod-sunod na panalo. Dumating ang araw ng malaking derby sa bayan. Maaga pa lamang ay maingay na ang paligid ng sabungan. May mga truck na dumating, may mga sabongerong may dalang mamahaling kulungan, at may mga taong tila piyesta ang suot. Ang alikabok sa lupa ay humahalo sa amoy ng pagkain, pawis at pananabik. Sa gitna ng ingay, tahimik si Ben. Mahigpit ang hawak niya sa kulungan ng pulang tandang. Ramdam niya ang lakas nito, steady, mainit, parang may sariling tibok na sumasabay sa kanya. Sa isip niya, paulit-ulit ang paalala. Patas lang, hanggang dulo. Pagpasok niya sa sabungan, agad siyang napansin. Yan na yung sinasabi nila. Si Ben! Yung may hindi natatalong tandang. May halong paghanga at pagdududa ang mga boses. Sa VIP na bahagi, naroon si Don Emilio, nakaupo ng tuwid, walang emosyon. Katabi niya si Mateo, mas payat ang itsura, ngunit mas malamig ang titig. Nagtagpo sandali ang mga mata ni na Ben at Mateo. Walang ngiti, walang bati. Bago magsimula ang unang laban, pumunta si Ben sa isang tahimik na sulok sa likod ng sabungan. Inilabas niya ang pulang tandang. Hinaplos ang balahibo. Isa na lang, bulong niya. Dahan-dahan niyang isinabit ang agimat sa pakpak. Agad itong uminit. Umihip ang hangin kahit nakapaloob ang lugar. Sa gilid ng kanyang paningin, lumitaw ang matandang engkanto. Mas malinaw kaysa dati. Maraming mata ang nakatingin ngayon, sabi nito. Napalunok si Ben. Handa na po ako. Hindi ang kalaban mo ang pinakamapanganib. Tahimik ang paligid, kundi ang pagkakataong manalo sa maling paraan. Tumango si Ben. Hindi po ako mandadaya. Bahagyang ngumiti ang engkanto. May halong pag-aalala. Kung manatiling malinis ang puso mo, hindi ka pababayaan. Unti-unti itong naglaho. Tinawag ang laban. Malakas ang kalaban. Isang kilalang panabong na ilang derby na ang napanalunan. Umugong ang sabungan. Pinakawalan ng mga tandang. Unang sagupaan, mabilis. Ikalawa, mas marahas. Ngunit tulad ng dati, eksakto ang galaw ng pulang tandang. Umiwas, sumipa, umatras, sumugod muli. Ilang sandali. Bumagsak ang kalaban. Sigawan. Palakpakan. Unang panalo. Sumunod na laban. Mas mabigat. Mas agresibo ang kalaban. Sa gitna ng sagupaan, napansin ni Ben ang kakaibang pangyayari. Parang biglang bumigat ang pakpak ng kanyang tandang. Isang iglap ng pagbagal. Napakunot ang noo niya. Sa kabilang dulo, nakita niyang bahagyang nakayuko si Mateo. Tila may binubulong. Biglang uminit ang agimat, parang apoy. Kasabay noon, umihip ang malamig na hangin sa mismong gitna ng sabungan. Nagulat ang mga tao.
May hangin na naman! Sa sandaling iyon, bumalik ang bilis ng pulang tandang. Isang malinis na tama. Bumagsak ang kalaban. Ikalawang panalo. Napahinga ng malalim si Ben. Dumating ang huling laban. Pinakamalaking pustahan. Pinakamalaking kalaban. Ang personal na panabong ni Don Emilio. Malaki. Mabigat. Kilalang mabagsik. Tahimik ang buong sabungan. Halos marinig ang paghinga ng mga tao. Lumapit si Don Emilio kay Ben. Huling pagkakataon, malamig nitong sabi. Pwede pa nating ayusin ang resulta. Napatitig si Ben. Paano po? Isang senyas lang, sagot ng mayaman. Talo ka, pero may kapalit na mas malaking pera. Nanikip ang dibdib ni Ben. Kung tatanggapin niya, sigurado ang yaman. Walang panganib. Walang laban. Sa isip niya, sumagi ang mukha ng kanyang ina. Ang lumang kubo. Ang mga taong umaasa sa kanya. Ngunit kasabay noon, naalala niya ang pulang pulbos. Ang mga tangkang pandaraya. Ang babala ng engkanto. Mahigpit niyang hinawakan ang kulungan. Hindi po. Nawala ang ngiti ni Don Emilio. Sigurado ka? Opo. Lalaban po ako ng patas. Ilang segundong katahimikan. Pagkatapos ay tumalikod ang mayaman. Inilapag ang dalawang tandang. Isinabit ni Ben ang agimat. Mainit, ngunit payapa. Sumenyas ang tagapamagitan. Pinakawalan ang mga ibon. Unang sagupaan, malakas. Ikalawa, mas marahas. Ang tandang ni Don Emilio ay mabigat ang atake, halos hindi umatras. Nagkabanggaan. Napaatras ang pulang tandang, unang beses. Napasinghap ang mga tao. Naramdaman ni Ben ang kaba. Laban lang, bulong niya. Sa sandaling iyon, biglang nawala ang ingay sa kanyang pandinig. Parang may katahimikan na bumalot. Sa harap niya, saglit na lumitaw ang anyo ng matandang engkanto. Hindi nakikita ng iba. Tumango ito. Kasabay noon, uminit ang agimat. Hindi masakit, kundi parang lakas na dumadaloy. Sumugod ang pulang tandang. Isang mabilis na ikot. Isang eksaktong sipa. Tumama. Nayanig ang kalaban. Muling sumugod. Ikalawang tama. Bumagsak ang malaking tandang. Tahimik ang sabungan. Isang segundo. Dalawa. Pagkatapos, sumabog ang sigawan. Panalo! Hindi ka panipaniwala. Champion! Hingal si Ben, nanginginig ang kamay. Kinuha niya ang kanyang tandang. Buhay, matikas, at halos walang sugat. Sa kabilang dulo, nakatayo si Don Emilio. Matigas ang muka. Si Mateo ay nakayuko, pawis ang noo. Sa gilid ng paningin ni Ben, lumitaw ang matandang engkanto, nakangiti. Dahan-dahan itong tumango. Habang tinatanggap ni Ben ang pinakamalaking premyo na napanalunan niya sa buong buhay, ramdam niya ang kakaibang gaan sa dibdib. Hindi lamang dahil sa pera, kundi dahil nanalo siya ng walang daya. At sa sandaling iyon, tila mas luminaw ang liwanag ng araw sa ibabaw ng sabungan. Parang may basbas na hindi nakikita ng karamihan. Ngunit sa likod ng palakpakan, may mga pusong hindi matanggap ang pagkatalo. At may isang lalaking tahimik na umalis, dala ang galit na hindi pa tapos. Isang galit na maaaring magdala ng huling pagsubok bago tuluyang magwakas ang hiwagang nagsimula sa ilalim ng balete. Pagkatapos ng huling laban, matagal bago humupa ang ingay sa sabungan. Ang pangalan ni Ben ay paulit-ulit na binabanggit. May mga gustong makipagkamay, may mga nag-aalok ng bagong laban, at may ilan pang pilit na sinisilip ang kanyang pulang tandang na tila ba may lihim na nais matuklasan.
Ngunit sa gitna ng sigawan at papuri, tahimik ang loob ni Ben. Hindi siya sumasabay sa yabang. Hindi siya tumatawa ng malakas. Ang iniisip lamang niya ay makauwi. Makauwi ng buo. Makauwi ng malinis ang konsensya. Paglabas niya ng sabungan, dala ang premyong hindi pa niya kailanman napanalunan. Napansin niyang unti-unting dumidilim ang langit kahit hindi pa dapit hapon. Makapal ang ulap. Mainit ang hangin. Parang may paparating na bagyo. Sa gilid ng daan, may aninong nakatayo. Si Mateo. Mag-isa. Nakatitig. Huminto si Ben. Ano pa po ang kailangan niyo? Mahinahon niyang tanong. Mabagal na lumapit si Mateo. Pagod ang itsura, ngunit may galit sa mga mata. Tinanggihan mo ang madaling daan, sabi nito. Opo. Alam mo bang pwede ka nang maging pinakamayamang sabungero sa lugar? Tahimik si Ben. Hindi ko po kailangan ng perang galing sa daya. Nanikip ang panga ni Mateo. Hindi ka praktikal. Mas gusto ko pong makatulog ng payapa. Ilang sandaling nagtagpo ang kanilang mga mata. Pagkatapos ay napabuntong hininga si Mateo. Mahaba, mabigat. Hindi lahat kayang gawin yan. Tumalikod ito. Sa unang pagkakataon, hindi galit ang iniwan nito, kundi pagod. At unti-unti itong naglaho sa gitna ng mga tao. Pag-uwi ni Ben sa baryo, sinalubong siya ng mga kapitbahay. May nagpalakpak, may nagdala ng ulam, may mga batang sumisigaw. Champion! Ngunit dumiretso siya sa kanilang kubo. Sa loob, nakaupo ang kanyang ina. Nang makita ang dala niyang pera, napaluha ito. Anak! Lumuhod si Ben sa tabi niya. Tapos na po ang laban. Hinawakan ng matanda ang kanyang kamay. Malinis ba? Tumango si Ben. Opo. Ngumiti ang kanyang ina. Payapa. Kinagabihan, matapos ang simpleng hapunan, lumabas si Ben upang silipin ang kanyang mga tandang. Tahimik ang gabi. Malinaw ang buwan. Ang pulang tandang ay nakapwesto sa kulungan. Kalma. Ngunit matikas pa rin. Dahan-dahan niyang hinawakan ang agimat. Sa unang pagkakataon, hindi ito mainit. Hindi rin malamig. Tahimik. Parang tapos na ang tungkulin. Umihip ang banayad na hangin mula sa direksyon ng balete. At sa tabi ng kulungan, muling lumitaw ang matandang engkanto. Ngunit ngayon, mas maliwanag ang anyo. Parang hinahaplos ng liwanag ng buwan. Natapos mo, sabi nito. Napalunok si Ben. Kayo po ang tumulong. Umiling ang engkanto. Ang agimat ay gabay lamang. Tahimik ang paligid. Ang tunay na lakas ay galing sa pagpili mong manatiling malinis kahit may tukso. Bahagyang kumislap ang munting bilog. Unti-unting natanggal ang pulang sinulid sa pakpak ng tandang at nahulog sa palad ni Ben. Nagulat siya. Bakit po? Hindi mo na kailangan. Nanikip ang dibdib ni Ben. Wala na po ba kayo? Ngumiti ang engkanto. Mabait. Payapa. Ang mga tagabantay ay hindi laging nakikita. Humangin ng malamig. Habang nananatiling malinis ang puso mo, hindi mawawala ang biyaya kahit wala ang agimat. Unti-unti itong naglaho, parang usok na tinangay ng hangin. Naiwan si Ben sa ilalim ng buwan. Tahimik. Ngunit magaan ang pakiramdam. Lumipas ang mga buwan. Hindi na madalas lumaban si Ben. Sa halip, nag-alaga siya ng mas maraming tandang. Nagturo sa mga batang sabunghero kung paano mag-alaga ng tama at tumulong sa mga kapitbahay na kapos sa pagkain. Unti-unting naayos ang kanilang kubo. Nagkaroon ng matibay na bubong, maayos na higaan, at sapat na pagkain araw-araw. Ang pulang tandang ay tumanda,
ngunit nanatiling matikas. Hindi na ito inilalaban. Ginawa niya itong ama ng mga bagong sisiw. Isang paalala ng panahong minsang binantayan sila ng hiwaga. Isang gabi, habang nakaupo si Ben sa harap ng kanilang bahay, umihip ang pamilyar na malamig na hangin mula sa balete. Sandali siyang napangiti. Hindi na niya nakita ang engkanto. Ngunit ramdam niya ang presensya. Banayad, mapayapa. At sa kanyang dibdib, malinaw ang aral na kailanman ay hindi nawala. Ang hiwaga ay kakampi lamang ng taong may malinis na puso. At ang tunay na panalo ay hindi nasusukat sa dami ng perang napanalunan, kundi sa kakayahang manatiling tapat kahit walang nakatingin. Wakas.